Langin, Father God, we are so grateful sa umagang ito na muli mo kaming pinagsama-sama, O Diyos, upang magpuri, sumamba sa iyo, at ngayong umaga, Panginoon, narito po kami dahil nais po namin parangalan ka. Nais po namin itaas ang iyong pagiging Diyos sa aming buhay. Dahil ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng lahat-lahat, Panginoon. Bawat aspeto ng aming buhay, pinagpapala mo kami, Panginoon. Ngayong umaga, hayaan mo kami na aming pong ihanda ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong mga salita, ng iyong mensahe. Ngayong umaga na magbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Help us, Lord, to understand ito pong mga salita mo, Panginoon, na nais mong ibahagi, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, tunay nga po na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin ang iyong kapangyarihan na siyang magbabago sa aming puso, sa aming mga pananaw, Panginoon, sa buhay. At ito'y nakatuon o naka-align, Panginoon, sa mga nais mo, Lord, namin pong matutunan sa bawat araw. Salamat po, Diyos. Gawin mo po tuntungan ang iyong abang lingkod upang ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang amin pong maunawaan ang mga nais mong sabihin, Lord, sa amin ngayong umaga. Salamat po, Diyos. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng mensahe ngayong umaga, supposedly meron akong PowerPoint, kaya lang ipagpaumanhin po ninyo. Hindi umayon, no? Iba talaga kapag na-relate ka na sa ng technology, or yung siguro yung laptop natin ang dapat i-update. Dahil sobrang bagal, no? I-update or bumili ng bago. Kaya samahan niyo po kami ipag-pray po kung ano ang nararapat, no? Ang title po na mensahe ngayong umaga, Why Feel Guilty? Bakit nagiging guilty po tayo? Bakit kaya tayo ay parang pakiramdam natin napakabigat, napakahirap? Bakit parang pakiramdam natin tayo po ay nadidepress? Maring ito po yung mga katanungan sa ating pong sarili kung bakit tayo ay nagigilty. Ito pong Psalms 32 is a psalm of instruction. Pagtuturo. Ito ay nagbibigay ng karunungan na nagsasabi po na mayroong blessing kapag tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Sinasabi din po ng psalm na ito, ng awit na ito, yun pong magiging consequences of sins na mga na hindi pa natin naihingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito rin po ay nagbibigay sa atin ng diin, ngayong umaga, na kung saan kapag tayo po ay humingi na ng tawad sa ating Panginoon, nakakaranas po tayo ng kagalakan, kalayaan, at patuloy po tayong naghahanap, nagnanais na maranasan ang habag ng ating Panginoon. Samantalang kapag ang isang tao naman ay hindi magawang humingi ng kapatawaran sa Diyos at hindi siya marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa Kanya, dito po darating sa kanyang buhay yun pong pagiging miserable, burden of withholding sins. Dahil ang kasalanan ay nanatili sa puso ng isang tao, ando doon po yung kabigatan
na kanya po mararamdaman sa kanyang buhay. Ito rin pong Psalms na ito, awit na ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Na siyang gagabay sa atin at upang sa ganon, hindi po tayo susuway sa kanyang mga salita. Ito pong Psalms na ito, makikita po natin na ito pong sulat ni Haring David ay yung kanya pong damdamin ng pagkakasala. Siya po ay nakaramdam ng pagkahabag, kalungkutan sa buong araw. At ito po ay sinulat niya base sa kanyang sariling karanasan, pakiramdam noong mga panahon na siya po ay nasa kabigatan dahil sa kasalanan. Ano nga ba ang pagkakasala? Bakit po tayo nagkakaroon ng guilt feelings na tinatawag? Sabi po sa dictionary, ang pagkakasala ay ang kondisyon ng pagkakaroon ng kasalanan, lalo ng isang sadyang paglabag sa isang legal man or moral. Ang sadyang paglabag na ito sa moral na integridad ay nagdudulot po ng matinding pagsisisi. Now, ang tanong, bakit tayo nagkakasala? At ano ang dapat nating gawin tungkol dito? At dito po ngayong umaga ay tuturo sa atin ng Diyos kung ano po ang mga bagay na dapat po nating gawin. Tayo po ay nakakaramdam ng guilt feelings dahil po sa ating kasalanan. Malinaw po yan. You may feel guilty because of your sins. Ano po ang sabi dito ni David? Ang sabi niya, sa verse 3 and 4, o sa verse 3, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala. So, sinasabi niya po dito na hindi niya pa inaamin ang mga kasalanan niya sa harap ng Diyos. Hindi niya pa hinihingi ng tawad ang kanyang mga nagawang kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Church, tayo po ay makasalanan by nature. Ibig sabihin, makasalanan po tayo dahil ito po ang ating minana. Subalit, meron din po tayong sariling kasalanan na nagagawa po natin. At yan po mga kasalanan na yan, pagka nananatili po sa ating puso, sa ating buhay, ay maaaring doon po tayo makakaranas ng hirap na hirap po tayo sa buhay po natin. Hanggang sa magkakaroon po tayo ng pagsisisi, at tayo po ay lalapit, hanggang sa tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung pagkadama po ng pagkakasala, ibig sabihin kapag tayo po ay guilty, nire-remind tayo ni Lord na tayo po ay nagkakasala, meron po itong positibong epekto sa ating pong buhay. Meron po itong positibong epekto. Ang mga ito po ay katulad ng signs na mayroong warning, no? Warning upang sa ganon ay hindi po tayo magkaroon ng matinding karamdaman. Upang hindi po tayo magkaroon ng sakit na cancer. Kaya po tayo nire-remind ni Lord, binawarningan tayo
kapag ka tayo po ay warningan tayo ni Lord kapag ka tayo po ay nakakaramdam na tayo po ay makasalanan. Para itong sakit na nagbibigay ng babala sa atin, para hindi po ito mauwi sa seryosong problema ng ating buhay. Maaaring ito po ay nagbibigay din po ng isang nagising na budhi dahil po sa ating mga realization sa buhay. Di ba kapag ikaw ay nagkakasapa, feeling mo, guilty ka, ang dami-daming mga ipinaparealize sa iyo ng Panginoon. Ang daming gustong ituro sa iyo ng Panginoon. Kapag ka tayo po ay nakaramdam ng pagiging guilty sa ating pong sarili. Yung iniisip natin, minsan may negatibo, may positibo. But the good thing is, kapag ka marami na po tayong realization sa buhay, dahil po sa ating mga pagkakamali, pagkakasala, yan pong realization na yan ay nanggaling po sa Diyos, sa conviction ng banal na Espiritu. Upang hindi po tayo patuloy na nagkakasala. Kaya po, ano ang dapat nating gawin? Dapat pasalamatan natin ng Diyos pag dumarating po tayo sa punto na marami tayong realization sa buhay dahil po sa ating mga pagkakasala o pagkakamali, pasalamatan natin ng Diyos dahil ibig sabihin, kumikilos po ang Diyos sa buhay mo. Naunawa po natin? Dapat mo pasalamatan. Pagka nakakaramdam ka na guilty ka, at hindi ka na magmamaang-maangan pa, hindi ka na magpapanggap ka na parang wala kang kasalanan, that's the Holy Spirit working in your life. Wala na, ando doon yung guidance ng Holy Spirit na nagtuturo sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Kaya, ang Diyos po ang dala po sa atin sa ganun pong sitwasyon. So, sa halip na ikip mo yung kasalanan mo at patuloy na magmamaang-maangan o dayain mo yung sarili mo, dalhin mo yan sa Diyos. Amen? Dalhin mo yan sa Panginoon. Ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Ihingi mo ng tawad sa Diyos ang lahat ng iyong pagkakamali, ang lahat ng ating pagkakasala. And you may feel guilty because you have not been forgiven. Kaya po tayo nagiging guilty dahil hindi pa rin po tayo napapatawad ng Diyos dahil hindi naman tayo humihingi ng tawad sa Kanya. Dahil hindi naman tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. So you have not been forgiven because in the first place, hindi ka naman talaga humingi ng tawad kay Lord. Kaya maaaring makukonsay sa ka pa rin. Ano doon pa rin yung guilty, no? Feelings, no? Sa iyong sarili. Now, ano po ang naramdaman ni David bago ipagtapat ang kanyang mga kasalanan at tumanggap ng kapatawaran sa Diyos? Sabi niya dito, sa verse 3 and 4, no? Sabi niya, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. So talagang grabe yung pagpapahirap sa kanyang damdamin. Dahil po sa kanyang hindi po paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi niya pa, sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natutuyo sa init ng araw. Isa-isahin po natin. Pakiramdam po ni David ay mas matanda siya kaysa sa kanyang edad. Nung hindi niya pa inamin yung kanyang kasalanan, hindi niya pa hiningi ng tawad sa Diyos, pakiramdam niya ay mas matanda siya kaysa sa kanyang edad. Like for example, 40 years old pa lang siya, pero ang pagkatitignan siya ay parang 100 years old na.
So, ibig sabihin, yung hindi po natin maghingi ng tawad sa Diyos at patuloy po tayong nagkakasala, namumuhay sa kasalanan, yan po ang nagbibigay ng stress sa atin. Kaya parang ang tanda-tanda na natin sa kabila ng bata pa yung edad. Tignan mo ngayon katabi mo. Praise the Lord. Thank you, Pastor Dan. Ano? Ibig sabihin yung pagkikip natin ng kasalanan, nakakatanda yan. Ano? Nakakatanda tignan physically. Wala pang kulubot yung mukha mo, yung balag mo, pero matanda ng tignan. Ano ba? Pakiramdam niya ay kalaban siya ng Diyos. That's right. Church, pagka tayo po ay nagkasala sa Diyos, kaaway na natin siya. Paano tayo naging kaaway? Kasi sumuway tayo sa Diyos, di ba? Pagka tayo po ay nagkasala, ibig sabihin, hindi natin sinusunod ang Diyos sa buhay po natin. On that way, ay tayo po ay nagiging kaaway ng Diyos. Pakiramdam ni David, siya ay parang nasa spiritual na disyerto. Ano ibig sabihin yan? Para siyang nag-iisa. Naglalakad sa kawalan. Walang direksyon ng kanyang buhay. Feeling lonely. Yung forgiveness, yung pagbibigay ng kapatawaran ng Diyos is always available. Laging nandiyan dyan. Pero hindi pa ito tinanggap ni David. Sa halip, nagmamaang-maangan siya. Teka, ano nga bang kasalanan ni David? Si David po ay nagkasala morally, legally. Moral at legal yung kanyang kasalanan. Nagkasala siya dahil yung asawa ng kanyang pinunong sundalo ay kanyang inagaw. At yung asawa ni Bathsheba ay kanyang pinapatay. Inilagay sa unahan ng labanan para ito ay mamatay. Nag-utos siya, no, bilang hari ng Israel. Ilagay mo yan, sino ba yan? Urias ba? Ano? Uriah, no? Ilagay mo si Uriah sa unahan habang kayo ay nagkikipaglaban. Dahil ang gusto ni Haring David ay para mamatay itong si Urias o Uriah. So nagkasala siya sa Panginoon. At yung kasalanan na yon, noong siya po ay nagkaroon na ng conviction sa kanya, patuloy niyang dinideny. Nagmapaang-maangan siya. Noong siya ay kinausap ni Propeta Nathan na siya ay mayroong ginawa na hindi kadugot-dugot sa harap ng Diyos. So sa madaling salita, yung kanyang isang kasalanan, pinagtakpan niya pa ng panibagong kasalanan. Kaya hanggang sa yung kanyang kasalanan sa Diyos ay nagpang-abot na. Pero nandoon pa rin yung kanyang pagdidinay, pagmamaang-maangan, na parang wala siyang ginawa na kasalanan sa kanyang sa harap ng Diyos. Ando doon na yung pagpapatawad ng Diyos sa kanya. But, nanatili po siya nagmamaang-maangan na parang walang nangyari. Church, ano po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Isaiah chapter 1 verse 16.
Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Sa Tagalog, sabi po ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaias, linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob kayo sa akin, sabi ng Diyos. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Yun po ang panawagan ng Diyos. Forgiveness is always available, pero nasa tao po yan kung yun po ay kanya na tatanggapin. God offers forgiveness. At nasa atin po yan. Nasa atin po mga tao kung paano po natin tanggapin yun, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin pong mga kasalanan. At sabi po dito, gawin po natin detalye itong talata na ito para mas lalo po natin maunawaan. Ang sabi po dito, wash yourselves, make yourselves clean. Yung sinasabi po rito, linisin ninyo ang inyong mga sarili ay hindi lamang po yung external rituals, yung pagkamarumi ka, physically, or sa iyong panlabas na kaanyuan po hindi ka nang maligo. Hindi po yung gano'n ang tinutukoy ng ating Panginoon, but about internal cleansing and a change of heart. Paglilinis po sa ating kalooban, at yun pong pagbabago ng ating puso. Yun po yung panawagan ng Diyos sa atin. Sabi niya, clean yourselves, wash and make yourselves clean. Hindi lamang po panlabas yung atin pong pagandahin, linisin, paliguan, pabanguhin, but kailangan din po nating linisin yung atin pong kalooban at baguhin ang atin pong puso. Sabi pa, remove the evil of your doings before my eyes. Sabi ng Panginoon, itigil nyo na yung inyong mga kasalanan sa harapan ko, sabi ng Diyos. Ito po ay nagpapakita ng pagsisisi at rejection doon po sa mga kasalanan o kamalian. Ibig sabihin, once na ikaw ay humingi ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng iyong pagkakasala, binago ng Diyos ang iyong kalooban, ang iyong puso, hindi ka lamang hihingi ng tawad sa ating Panginoon, kundi i-reject mo na, talikuran mo na, iwanan mo na yung mga kasalanan mong nagagawa sa harap ng Diyos. Sabi pa, stop doing evil. It is a direct command to abandon sinful behavior and stop engaging in harmful actions. Talikuran na natin. Pagka tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, sa ating mga pagkakasala, kasama po doon ay pagtalikod doon po sa ating mga maling gawain. Amen? Hindi yung Lord, napaka-gracious mo naman. Alam kong nauunawaan mo ako. No? Kasi tao lang naman ako, Lord. Ano? Sorry po sa nagawa kong kasalanan. And then mamaya, o kaya susunod na araw, o bukas, makalawa, balik ka na naman doon sa dati mong ginagawa. No? Kasi napaka-gracious naman ni Lord. Ano? Ibig sabihin po na once na tayo po ay humingi na ng tawad sa ating Panginoon, kasabay po noon pagtalikod sa lahat ng ating mga gawa na pinagsisihan. Amen? Amen. Yun po ang ibig sabihin nun. No? Stop doing wrong. And God says, learn to do good. Nananawagan ng Diyos ng commitment natin. Compassion at mabuhay na matuwid sa kanyang harapan.
At dahil po ang tao ay patuloy na nagkakasala, anong ginawa ng Diyos? Ang sabi rito, Isaiah chapter 53, verse 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ano po ang sinasabi ng talata na ito? Ang Diyos po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Binayaran niya tayo. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para mabayaran ang ating mga kasalanan. Tingnan po natin mabuti, no? Sabi po ng talata na ito, dahil sa ating kasalanan, siya ay nasugatan. Dahil sa siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas siya. Pag nakakita po tayo ng mga kidnapper na nahuli tapos binugbog, minsan sasabihin ng iba, tama lang yan sa kanya. Para hindi na yan, para magtanda na yan. Ano? Pagka tayo po ay nasugatan, may mga tao rin magsasabi, ayan kasi, hindi ka nag-iingat. Pagka tayo ay nagkaroon ng sakit, sasabihin ng iba, ayan kasi, pabaya ka. Sabi bawal kasi, sige ka na ng sige, kain ka na ng kain, alam mong bawal. Ate Dolor. Pero hindi ko talaga makalimutan yung taba kakahapon. Sarap di ba, Pas? Gamot yun sa diabetes. Ngayon ko lang narinig yun, ah. Alam niyo po mga kapatid, sa halip na tayo ay sugatan ng pahirapan bugbugin dahil sa ating sarili, sa ating kasalanan, kinuha lahat yan ng Diyos. Kinuha lahat yan ng Diyos. Binayaran niya lahat ng Diyos. Tinanggal niya, inalis niya yan sa atin. Kapalit ng kanyang sarili. Alam mo yung pakiramdam na iba ang gumawa ng kasalanan, pero ikaw ang nagdurusa. Nakaramdam na po ba kayo ng gano'n? Iba yung gumawa ng kasalanan, pero ikaw ang nagdurusa. Ano sasabihin mo? Siyempre masakit. Mahirap. Ikaw ang nagdurusa eh. Pero tandaan mo kapatid, nagdurusa ka man dahil sa isang tao gumawa sa iyo ang masama. Si Lord, lahat tayo. Lahat tayo. Walang exemption. Lahat ng tao, binayaran ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Kung ikaw mahirap tanggapin na nagdurusa ka dahil sa kasalanan ng iba, how much more si Lord? How much more ang ating Panginoon? Kaya kung tayo man ay nagdurusa, dahil sa kagagawa ng ibang tao o dahil sa sarili mong kagagawa, lumapit ka sa Panginoon. Huwag mong sarilihin ang bigat at hirap na nararamdaman mo. Lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad
at matuto ka rin magpatawad. Hello? Amen. May garantiya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung sarili niya mismo ang ginawa niyang garantor sa atin. Sarili niya mismo. Hebrews chapter 7 verse 25. Dahil dito, dahil sa ginawa ni Jesus, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. So binigyan tayo ng garantiya, and Jesus itself, He is the guarantor. Siya yung guarantor natin. Na patunay na tayo po ay pinatawad na dahil po sa kanyang pagbabayad sa ating mga kasalanan. Kaya ang ating pong gagawin ay dapat lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa Kanya, at pagkatawarin tayo ng Diyos, then matuto din po tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Ang kapatawaran ng kasalanan ay nakasalalay sa pagtanggap sa mabiyayang alok ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya kapatid, church, tanggapin po natin yung alok na yon ng Diyos upang maalis na sa atin, sa ating mga sarili, yung pakiramdam na tayo po ay guilty dahil hindi pa po tayo napapatawad ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos kung nais natin magkaroon ng mapayapang pamumuhay. Lumapit tayo sa Diyos kung nais natin makatulog tayo ng maayos sa buong magdamag. Lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Kanya, magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa iyo kung nais mong magiging maayos at takbo ng buhay. Hindi lamang lilinisin ni Lord ang ating pong pisikal na katawan. Buong pagkatao natin, babaguhin ng Diyos. Buong pagkatao natin. So you can be free from guilt by accepting forgiveness. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, you can be free from guilt by accepting forgiveness. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano sabi ni David sa verse 5? Kaya ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mo lahat. Lahat. Lahat ang kasalanan pinatawad ng Diyos. Paano po nasabi ito ni David? Basahin ko po yung the whole chapter ng Psalms 51. Sabi niya rito, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. No? Listen, no? Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking mga kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y ilwal. Verse 6, nais mo sa aking isang pusong tapat
Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, butong nanghihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan, ingatan mo ako, tagapagligtas ko at aking ihayag ang pagliligtas mo. Napakaganda po ng awit na ito. Alam po ninyo yung sinabi niya rito sa verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain. Di ba yan po ang ating kinakanta? No? Create in me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Napakaganda po awitin. Upang sa ganon manumbalik ang ating puso sa ating Panginoon. Malinis, hindi nagkikip-kip ng galit, sapagkat ang Diyos po ay nagpapatawad sa mga tao lumalapit sa Kanya at huli yung tawad. Kaya yung pag-amin ni David ng kanyang mga kasalanan ay angko po sa ating lahat. Amen po ba? Lahat po tayo ay nagkakasala. Lahat po tayo ay makasalanan. Subalit, hingin natin sa Panginoon, Lord, create in me a clean heart and renew my spirit within me. Makikita po natin sa talata na ito, yung mga kasalanan pinagtapat ay yung mga kasalanan pinatawad na ng Diyos. Nawa, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Dumulog sa ating Panginoon. At yung ating pong pagdulog sa Kanya, maging totoo sa ating puso. Dahil ang Diyos po natin ay totoo tapat. Sabi nga sa unang Juan chapter 1 John 1:9, subalit kung ipamahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Church, bakit nanatiling bilanggo ang bawat ang tao sa mga nagdaang mga kasalanan? Bakit nanatili siyang bilanggo? Dahil hindi niya magawang lumapit sa Diyos. Hindi niya magawang humingi ng tulong at hindi humingi ng tawad sa kanyang mga pagkakasala. Nais ng Diyos na aminin natin na tayo po ay makasalanan at nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Ang pag-amin at pagsisisi ay tanda rin ang pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya dalhin ang iyong mga kasalanan sa Diyos sapagkat siya'y namatay para sa iyo. Amen. Sa Diyos mo dalhin. Sa Diyos mo aminin. Sa Diyos mo idulog. Dahil siya ay namatay para sa iyo. Nag-alay siya ng buhay para sa iyo.
Inayaran niya ang lahat ng kasalanan mo para maging malinis ka. Para hindi ka na mahirapan. Para hindi na ikaw mag-usa sa mga kasalanan. At sa iyong paraan, hindi mo na kailangan magkasala. Sa halip, mamumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Malinis, matuwid na pamumuhay, payapa, at puno-puno ng kagalakan at pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.